yon, good morning. Ngayon ay araw ng Sabado at tayo ay magpapa-change oil. Hindi naman. Ilang long ride mo? Hindi nga ako naglo-long ride eh. Bakit? Hindi ko kaya, nakakapagod. Nag-long ride ako, yung motor ko may UI. Saan ka na nakakarating? Pumunta na ako ng Aurora, Dinggalan. Hindi ko kaya yun. Layo. Pero ano yun, balikan? Ay putang. One day process. Isang linggo yung tulog ko nun, buddy. Sige. Galan, balikan. Shish! Balikan pa daw, pare. Siguro pag ginawa ko yun, tayo na talagang siguro 3 days na yung minimum na ano ko nun, pahinga ko. Magagawa kaya natin yun, pare, dito sa channel na to. Siguro kapag dumami na yung subscribers natin, pag medyo asensado yung channel natin, gagawin natin yun. Kahit alam ko sa sarili ko na hindi ko kaya. Tayo na. So yun, simulan natin yung pagre-review. Simulan natin sa specs. I-display ko yung specs dito. Yan, nakikita nyo yung specs. Ang specs kasi, mga kaswabes, madali mo na lang talaga isi-search yan sa Google eh. Marami rin nagre-review na vloggers. Sa Google lang din nila kinukuha yung specs. So it's okay, pare. Hindi na ako magiging masyadong technical about dyan. Pag-usapan na lang natin yung mga features ni Rebel na gusto ko at hindi ko gusto. Honda Rebel 500, isang cruiser type na big bike. Bakit ko kinuha ang Honda Rebel 500? Kasi cruiser siya. Ang riding style ko po kasi is cruising. So alamin mo muna kung first time kang bibili ng big bike, alamin mo muna kung ano ang riding style mo. Kung sports ba, naked, cruising, at iba pang riding style. Ang sports bike medyo talagang aggressive ang riding style niya. Mababa ang handlebar o makakapag-tuck-in ka na maayos. Or kahit hindi ka man nagre-race pero build siya sa high speed. Ngayon, punta tayo sa naked. Ang naked, ginawa siya para sa streets. Ginawa ang naked bike para maging nimble, madaling isingit. So yun, kung gusto mo na matulin na bike pero upright yung position, medyo relax. Ito ka sa naked bike, mga naked sports. At syempre punta naman tayo sa cruiser, relax na riding position. At ginawa siya para sa cruising. Hindi siya ginawa para maging mabilis. Ginawa ang cruiser bikes para sa pag-chill ride lang. Tamang tingin lang sa paligid, sa surroundings habang nagra-ride. Chill lang, takbong pogi lang kumbaga. Takbong suave lang pare. Upright position, nakapang-relax, mataas na handlebars, malalapad na upuan. Ngayon, kung napagdesisyonan mo na cruiser o cruising ang riding style mo, mamimili ka na ngayon kung anong motor. Maraming cruiser sa Pilipinas, maraming cruiser big bikes. Alamin mo muna kung anong CC ang gusto mo, kung anong category ang gusto mo, and alamin mo muna kung magkano yung budget mo. Ngayon, kung napagdesisyonan mo below 500k, dito ka na papasok sa mga Japanese bikes, Japanese cruisers. Nandyan yung Vulcan 650, yung bago lumabas na Eliminator 450, nandyan yung bago lumabas na CF Moto CLC 450, nandyan ang Honda Rebel 500, nandyan ang Bristol Bobber 650, at marami pang iba. Maraming cruiser sa market. Kung tataasan mo yung budget mo, nandyan ang mga Harley Davidson, nandyan ang mga Indian. So dito lang tayo sa category natin. So yun, kung pagpipilian mo ngayon at tinitignan mo itong Honda Rebel, I'm sure na nakanood ka ng santamakmak na review sa YouTube. Pero ang sasabihin ko lang dito ay ang mga nagustuhan ko at mga hindi ko nagustuhan sa bike na to. Ang mga nagustuhan ko sa bike na to, maporma siya Maraming mababaling leeg kapag dumaan ka gamit mo ang Honda Rebel. Lalo na yung dimensions niya, yung tangke niya, yung frame niya, maganda. Looks niya maganda. Pero hindi lang naman looks ang batayan. Kapag na-experience mo ng mag-i-owner, mag-long ride, doon mo na maiisip na maganda siya sa paningin. Medyo alanganin din pala kapag ikaw na yung owner. Ano yung sinasabi ko? Just seat. Sa looks ng seat niya maganda. Nagagandahan talaga ako sa upuan niya Ang lapad parang salong-salo yung puwet mo
Pero yun nga, naging owner na ako. Medyo, hindi naman long ride. Ang problem is, traffic that time. So, mahaba yung biyahe. Kaupo lang ako pare, ganito lang, chill lang. Tapos ang takbo ko siguro nasa 20, 30, 40. Tapos may mga full stop pa talaga minsan. Sobrang sakit niya sa puwet pare. Ang tigas ng upuan. Kaya nga nag-cruiser bike para, alam mo yun, para hindi mo na kailangan magpahinga kapag naglo-long ride ka. Kasi chill ka na eh, relax ka na eh. Masarap na yung upo mo eh. Handlebars mo, hindi naman masyadong ngawit kasi mataas yung handlebars. Number 1 dislike, seat. Pangalawa is yung panel. Actually yung panel niya noong una nagugustuhan ko. Okay naman siya eh. Digital, which is yun yung gusto ko. Digital, nakikita mo yung gas mo, yung gear, time. Pero wala siyang tachometer pare. Yun yung ayaw ko. Ang alam ko may tachometer yung Honda Rebel 101. Pero bakit naman Honda, di ba? Lalagay nyo lang naman yun eh. Ginawa nyo na sana ng paraan pare. Basta nakikita lang namin kung anong RPM na kami. Diba? Masarap lang talaga sa mata kung makikita mo yung tachometer. Pero hindi naman siya actually dislikes, no? Yung iba dito sa sasabihin ko, sinishare ko lang din yung experience ko sa bike na to. Pag umuulan, yung ibang bikes, ibang motor, kapag naka-tail tied sila, ang mababasa, yung madudumihan na matatalsikan ng putik is yung likuran nila. Dito sa bike na to, hindi. Walang ganun pare. Talagang salong-salo niya lahat ng putik at ulan. Ang unang mababasa dyan, itong sheen. Yan, kung nakikita nyo. Kumbaga kasi sa sports, tsaka sa naked, medyo nakatakin yung paa din nila eh, patalikod. Ito kasi, middle talaga, as in mid. Kahit mabagal yung pagpapatakbo mo, kahit 20 lang yan, basang-basa yung shin mo. I mean, sinasabi ko lang experience ko, hindi ko siya sinasabing parang dislike. Kasi ganoon talaga yung bike eh. So yun ang unang mababasa at mapuputikan, yung shin mo at hindi yung likod mo. Ayun, pag-usapan din natin yung foot pegs. Isa sa target ng Honda, yung mga beginner. Dahil mababa yung seat height, tapos yung foot pegs ay nasa gitna. Hindi siya forward controls. Yun ang ginawa ng Honda. Ito lang, may mga butas-butas tayo kailangan iwasan dito. Tapos may Land Cruiser 200 pa nasa likod. Kailangan natin bilisan pare. Kaya kay Land Cruiser 200. Minsan namimili ako eh. Utang na sa utak ko lang. Anong kukunin ko, Land Cruiser 200 o Land Cruiser 300? Talagang todo search ako ng specs. Alam mo yun, tingin ako sa Facebook Marketplace. Akala mo naman bibili. Utang ina yun. Tapusin lang natin tong daan na to at magre-review tayo ulit. Ang perks ng middle foot pegs, mga suave, is madali mo makokontrol yung bike. Though kalimitan kasi ang cruising or cruiser bikes ay talagang naka-forward control. Ganun no, naka-relax yung paa mo, naka-stretch. Yun ang cruiser pare. Pero ang Honda, okay lang naman din na middle foot pegs. Cruiser pa rin naman siya. Tinarget talaga nila siguro is yung para madaling makontrol yung bike. Ako, aminado ko, medyo hindi naman ako katangkaran, pero medyo matangkad ako para sa bike. So yun na lang ang sabihin natin. Minsan kapag long ride, pag traffic, pag mabagal yung takbo, syempre mahaba yung biyahe, matagal yung biyahe, mangangawit ka din sa paa, nakabend yung knee mo. Pero again, ang cruising kasi lalo na sa Honda Rebel, ang relax ka, upper body, kamay di ka ngawit, likod hindi ka ngawit, pero ang ngawit ka medyo sa legs tsaka sa upuan. Daan to, hindi nyo ayusin. Is it a bad thing? Hindi siya bad thing para sa akin. Hindi ko siya masasabi yung bad thing kasi yun yung motor eh. Yun yung Honda Rebel. Kung gusto ko ng forward controls, pwede naman ako bumili ng kit. May nabibili na kit pare. Pero again, yun nga, sinasabi ko rin yung mga experience ko at yung bike. Yun nga lang, kung medyo katangkaran ka, baka lang naman, kapag nag long ride ka na is baka mangabit ka. Much better siguro kung talagang katangkaran ka, bili ka ng mas malaking cruiser. Kung yun talagang riding style mo. Next na pag-usapan natin, gas consumption. Kasi yan, mahalaga yan, gas consumption. Ang makakapagsabi lang naman gas consumption sa'yo na totoo, yung mga owner talaga, yung mga gumagamit talaga ng Honda Rebel. Gas consumption niya, twin cylinder, 500cc, pare, matipid. O para sa akin, matipid talaga. Hindi mo siya makukumpara sa mga scooter, syempre. Mga scooter, syempre, bibigyan ka na ng 40 kilometers per liter. Hindi ka naman bibigyan ng big bike ng ganun, pare. Pero matipid siya. Kung ikukumpara mo again sa sports bike,
Sa liter bikes, matipid talaga siya. Pumapaalo siya ng 24 to 26 kilometers per liter. Actually, nagulat ako kasi pagka-search ko sa Google yata yun yung mga reviews, yun ang sinasabi nilang kilometers per liter. 24 to 26 kilometers per liter. Nagulat talagang 24 to 26 kilometers per liter siya. So, maganda para sa akin yun. Ito na, papasok na tayo ng expressway. I'm sorry, tao lang pare. Takbo lang tayo 60, kagwentuhan tayo eh. Woohoo! Minsan nagpapagas ako 200, 3 days ko na ginagamit. So pare, isipin mo yung 200 mo 3 days na, tapos big bike siya, diba? Goods na. Nakakailang balikan pa ako sa trabaho nun sa isang araw. 2 balikan yun pare sa isang araw. Ano pa bang next na pag-uusapan natin about sa motor na to? Gusto ko lang mag-chill ride pare. Ayoko masyado magpapabilis. Hindi naman tayo nagmamadali. Expressway legal siya, oo. But aminin ko sa inyo, ang takbo natin 73, pero yung hangin pare, tignan mo yung hangin, putya, talagang lahat nasa iyo eh. Hindi siya bad thing, kasi kung bumili ka ng cruiser bike, tanggapin mo na pang chill ride siya. Kung gusto mo magpatakbo na mabilis, bibigyan ka naman niya na mabilis. Actually, tingnan mo, wait lang, may gilid to. Hangin pre. Ayun nga. Wait lang, chill na tayo. Kung gusto mo na mabilis, ang top speed nito 170 kilometers per hour. Para sa akin pare, mabilis na yun. Pero yung hangin pare, iba. Parang parang saranggola pare. Mamadali ka, natatay ka. Kaya niyang ibigay sa'yo yung bilis, pero tanggapin mo na parang saranggola pare. Ngayon ang price po ng Honda Rebel ay 399,000. Ngayong 2024, masasuggest ko pa ba ang Honda Rebel? Hindi ako magiging bias dito. May mga kailangan kang i-consider ngayong 2024. Una, marami na siyang kalaban. Dati kasi 2022 wala pang Eliminator at wala pang CRC 500. So ang kalaban niya lang mainly is Vulcan 650. Medyo lumalaban yung Bristol 650. Yamaha Bolt, di ko siya parang ayaw ko siyang isali kasi ang Yamaha Bolt medyo may kamahalan siya. Gusto ko din yung itsura niya actually. Kumpara natin siya sa Vulcan 650, relax ang Vulcan 650. Kung ikukumpara mo sa Honda Rebel, the problem about Vulcan 650, hindi siya nag-update. Hindi rin masyadong classic kasi hindi bilog yung headlight. It's a matter of preference pare, personal preference. No hate pare, ride safe tayo lahat. Yun ang nagustuhan ko, comfortable yung Vulcan. Hindi ko nagustuhan sa Vulcan yung style niya. Ang pagkakalam ko, nung nilabas yung Vulcan 650, yun na yung style niya, hindi siya nag-update. Hindi siya in-upgrade. Kaya pinili ko pa rin ang Honda Rebel. Pangalawa, Bristol Bobber. Nung nakita ko yung Bristol Bobber pare, wala akong masabi. Siya, head turner talaga siya pare. Yung upuan niya pa lang pare, talagang sheesh! Yun, bilog na headlights, classic. The problem about that bike, fuel consumption is 16 kilometers per liter. Imagine that, para sa 650 na 2-cylinder. Nung nalaman kung gano'n yung konsumo niya, kahit na pogi-pogi itong Bristol 650, I'm sorry, I have to take you down on the list, you know what I'm saying, bro? Pero iba na kasi usapan niya yun, guys. May mga sumali sa cruiser category, yung Eliminator 450. When it comes to looks pa rin, Honda Rebel pa rin ang panalo para sa akin. And again, it's a matter of personal preference. Anyway, commercial muna. Ito pala yung railway system natin. Sana nga matapos na yan para, pag pumunta tayo Manila, mas mabilis. Pero iba na ang usapan sa CF Moto CLC 450. Maganda siya, maganda yung looks niya. Pagdating sa features pare, pagdating sa presyo, doon na tayo magkakatalo-talo pare. Mahal ko tong Rebel ko, pero CLC 450 naka TFT display na bilog. At yung TFT display niya, classic style, may tachometer, efficient yung power, mas maganda yung tunog ng bike, hindi siya yung kalimitan na tunog ng 2-cylinder. Buti kinuha ko yung kapote ko pare, medyo makulimlim.
Anyway, yun yan. At alam ko ang CLC 450 may features na traction control. Hindi ko alam kung may riding mode siya. Sa presyo na, doon na tayo magkakatalo. Ang presyo ng CLC 450 is 280 plus. Doon pa lang pare, makakatipid ka ng 100 plus. Laki na matitipid mo. Much better features. Sa looks, nasa sayo kung anong nagagandahan ka. Pero feature specs pare, panalo para sa akin, CLC 450. Yung riding comfort, I'm not sure. Hindi ko alam. So yun, sana na-help kita mag-decide. Siguro magda-drive muna ako guys, para makarating na rin tayo dun. So kita-kita na lang tayo sa Honda Big Bikes Angeles. Phantom.